Eh, di ba sinabi ko naman sa'yong utos ko yon? Wala ka ng ibang pagpipilian kundi sundin mo. Eh bakit kasi hindi pa kayo umuwi pa? Ang tagal-tagal nyo na dyan sa Saudi. Imposible namang wala pa rin kayong ipon hanggang ngayon. Mataas na rin ang posisyon mo dyan, sabi mo. Diyan mo na ba gustong mamatay? Hoy, Arlan, ang bunganga mo ha. Malakas pa ako para dyan sa sinasabi mo. At ang ibig ko ring sabihin, hanggat malakas pa ako, hindi ako titigil magtrabaho. Basta kapag nakuha ako sa isa sa mga inaplayan ko, umuwi ka na ng Pilipinas. Magpahinga ka na. Hindi naman porke kaya pa ng katawan mo, abusuhin mo na. Ba, may malasakit ka rin pala sa akin ano. Akala ko puro katigasan lang ng ulo ang alam mong pairali. Pero sandali, at huwag mong iniiba ang usapan nating dalawa ha. Huwag mong pinapatagal ang pagdidesisyon. Patagalin mo man. Hindi naman magbabagong isip ko na ikaw ang gusto ko mag-alaga kay nanay. Napipilitang umabsent ang pinsan mong si Louie. Salitan sila ng tiyo pabling mo kasi walang naiiwan sa lola mo. Papa naman kasi, ang boring kaya sa probinsya. Walang party doon, walang nightlife. Di tulad dito sa Maynila. No, ayan. Yan ang gusto mo. Pagpapasarap. Kailan ba papasok sa utak mo na hindi ganyang kasaya ang realidad ng buhay? Hindi habang buhay, ganyan lang dapat ang gawin mo. Saan ka pupulutin yan? Para mo namang sinabing wala akong pangarap dahil gusto kong maging masaya lagi. Naghihintay na lang naman ako ng tawag eh. Eh wala pa naman, hindi ba? Eh di hanggat wala pa, eh mag-alaga ka muna ng lola mo. Kapag ang mga kamag-anak natin may karapatang humindi. Ako bawal. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Arlan. Gusto ko makabawi sa nanay. Sa lahat ng anak niya, ako ang madalang niyang makita. Mula nang magbinata ako, lumayo na ako sa kanya. Kahit kayo, alam niyo naman ang sinakripisyo ko. Gusto ko lang maipadama ang pagmamahal ko sa kanya sa pamamagitan mo, anak. Na kahit malayo ako, hindi ko siya kinakalimutan. Gusto mo palang makabawi. Eh di ikaw ang umuwi. Ikaw ang mag-alaga. Ganyan ba talaga katigas ang loob mo? Kung ganun eh, kakausapin ko ang nanay mo. Lahat ng gamit mo na ako ang nagbigay, hindi mo na pwedeng gamitin. Ipapakuha ko na sa kanya. Kabilang na ron ang kotse na nabili ko. Ano? Sige, isipin mo kung alin ba sa mga gamit mo ang ikaw ang bumili. Siguro ilang pirasong brief at medyas. Baka nga hindi ka rin makabili ng mga yan eh. At hinayaan mong butas-butas ang sinusuot mo. Papa naman eh. Parang hindi naman patas yan. Ikaw ang hindi nagiging patas sa atin, Arlan. Minsan lang ako makiusap sa iyo. Hindi mo pa ako mapagbigyan. Kaya mukhang kailanganin kong seryosohin to. Oo na. Sige na. Para mo naman akong tinatanggalan ng karapatan sa buhay ko pa eh. Sige na, payag na ako. O, tignan mo. Kailangan mo pa talagang takutin para lang mapapayag ka. Maayos ka naman. Sige, mag-ayos ka na ng mga gamit mo kung gano'n. Patadalang kita ng pera mo, allowance. At sa isang araw ay bumiyahe ka na kaagad papunta doon. Sa isang araw na agad? Oo. Kung pwede nga lang bukas na. Hindi. Sa isang araw na. Mag-aayos pa ako ng mga dadalhin ko doon. Tsaka hayaan mo namang makapagpaalam ako sa mga kaibigan ko. Hindi na ba pwedeng i-extend? Hindi na. Baka bigla pang magbago ang isip mo. O sige na. Ayusin mo na ang lahat dyan. Ibababa ko na itong tawag. Hoy, anong ginagawa mo rito sa tapat ng pag-aari ko? Magandang hapon po. Napadaan lang naman po ako. Napadaan. Kanina pa kita napapansin sa butas ng gate. Kanina ka pa palingar-lingar rito. Sinong hinahanap mo? Wala po. Ano lang po. Nagpapahangin lang. Kakaiba po kasing dapit hapon dito sa inyo. Ang sarap pagmasdan. Huwag mo kong matandaan sa bola, bata. Huwag mo kong binubulatas. Kilala kita.
Ikaw yung pamangkin ni Pabling, hindi ba? Bakit ka nandito? Umuwi ka na sa inyo. Baka ipakula mo pa ako sa lola mo. Siguro'y nandito ka para ibintang sa amin ang nangyari doon sa patay, ano? Wala po. Nabalitaan ko lang po yung tungkol doon. Nakakatakot nga po eh. Kaya pauwi na rin po talaga ako. Kung ganon, bakit hindi ka pa lumalakad? Alam mo ang mga dayo rito, madalas napapahamak dahil sa sobrang kuryosidad. Baka gusto mong matulad doon sa nakita ninyo kanina. Hindi po sa ganon. Nagandahan lang po talaga ako sa paligid ninyo. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Umalis ka na habang maaga pa. Hindi maganda sa mga batang tulad mo ang nagpapagabi sa tapat ng bahay na hindi mo naman nalamang pasikot-sikot. Maliwanag ba? Opo, maliwanag po. Aalis na po ako.